Hi everyone! Ang babaeng nag-viral sa agawan ng cellphone sa mall ay tila nakahanap ng katapat dahil may lumutang na babae kung saan ay naisahan din daw siya nitong babaeng seller. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit tila kahina-hinala ang seller at kung sino itong lumutang na testigo laban sa babaeng seller. Panoorin natin ang video na ito. Ayon sa mga interview nitong babaeng seller, ay biktima daw siya ng middleman na nagngangalang Malae. Pero, biglang nag-comment ang isang account na nagngangalang High and Lows. Ayon kay High and Lows ay, patas? Naloko na din ako ni ate last year. Manloloko po yan. Grupo sila at dapat kinulong na yan eh. Last year, hindi yan nakulong. Dahil naawa ko sa parents dahil nakiusap. At aba, inulit na naman ang pang-scam. Tigas ng mukha mo te. Pa-share po ito mga be para mabasa nila. Tinignan ko kung legit ba or dummy ang account ni High and Lows channel. At nakita ko na legit ito. Dahil meron siyang 192 videos at ginawa ang kanyang account noong June 2021 pa. Kung yan ay isang dummy account, ay hindi yan mag-upload ng 192 videos at meron din siyang 6,000 subscribers. Makikita din ang mukha ni High and Lows sa mga video niya na talagang hindi siya isang dummy. Patunay na itong si High and Lows ay nagsasabi ng totoo. Kaya pala takang-taka yung buyer na nung nagpunta sila sa police station ay nandun na ang mga kasama nitong babaeng seller. Yun pala ay isang grupo pala talaga sila. Ngayong lumutang na ang testigo laban dito sa babaeng seller, ay sana pumunta itong testigo sa police station upang sabihin ang kanyang nalalaman. Dahil itong si babaeng seller na ito ay siya pa ang may ganang magdemanda dito sa lalaking bibili ng cellphone dahil wala daw pahintulot ang pagbibidyo ng lalaki. Pero kung walang video itong lalaki, ay walang ebidensya na magpapatunay na kinumpirma ng babae ang number at nag-oo ang babaeng seller. Ito na po, ma'am. Ayan. Tama po yung pangalan. Siguro, kailangan baguhin ang batas kasi ang isang tao pala na nagbibideo bilang proteksyon sa kanyang sarili at nakunan niya ang panluloko ay pwede pa palang siya ang mademanda. Tignan natin yung mga red flags kung bakit mukhang kahina-hinala itong babaeng seller. Ang una ay ang sinabi ng seller na hindi tayo maghihiwalay. Wait lang, hindi tayo maghiwalay. Hindi, madam. Tinanong kita anong Gcash nyo. Hindi tayo maghiwalay, sir. Ang dating sa mga netizen noon ay parang pinapalabas nitong babae na mag-asawa sila or magkasintahan. At ang dahilan ng kumusyon ay ang pag-aaway nila sa kanilang relasyon. Dahil maaawa ang mga tao sa babaeng seller, ay tutulungan siya ng mga tao. Mabuti na lang at may gwardiya doon sa paligid dahil kung wala, ay malamang sa malamang yung kasama nitong babae ay nasa paligid lang at nakahanda na upang tulungan ang babae. Kahina-hinala din na cash na nga ang ibibigay sa babaeng seller ayaw pa niya. Ang rason naman nitong babaeng seller ay inutos daw ni Malae na huwag papayag sa cash. Hindi ako tatanggap ng cash. Pero, bakit itong babaeng seller na ito ay susundin yung Malae na yon? Ikaw babae ang may-ari ng cellphone. Daw po akong papayag na cash payment dahil may usapan na daw po sa page na bank-to-bank transfer. Bakit ka papayag na may ibang tao na hindi mo naman kakilala ang magdidikta sa'yo, samantalang hindi mo naman siya kakilala or kaano-ano? Isa pa sa mga issue sa babaeng seller na ito ay bakit siya pumayag na sa ibang tao pa ipasend ang pera siya yung nagbibenta ng cellphone. Ang sagot niya ay yung asawa daw nung Malae ay nagtataka kung bakit hindi Orly Castro isisend ang pera. Kaya pumayag na lang daw itong si babaeng seller na Orly Castro muna isend ang pera at isisend naman nung Malae sa babaeng seller ang full payment. Dito na po pumasok sa plano ni Miss Malae Gonzales
na baka po pwedeng GCash number din daw po ni Ate Orly Castro na kanyang katrabaho ang gamitin na transaksyon ng pagbabayad. Sinisigurado naman daw po niya sa akin na yung full payment ay mare-receive ko po. Doon po, pumayag po ako sa ganung plano. Ang nakakainis dito ay itong personality ng babaeng seller na ito ay mukhang matigas, palaban at hindi mo maiisahan. Papanong hindi man lang niya naisip na siya ang may-ari ng cellphone tapos ipapasend ang pera sa ibang tao? Hindi ba nakakapagtaka yun? Halimbawa na lang, ay may lumapit sa'yo at nagsabi na, "Boss, sandan mo nga muna ako ng 500 pesos at magwi-withdraw lang ako. Pagbalik ko, gagawin ko ng 1,000 pesos yan." Kayo ba maniniwala? Tingin nyo ba babalik pa yung nanghiram sa inyo? Kaya ang hirap paniwalaan nitong babaeng seller kasi ang angas ng dating niya. Tapos simpleng kung bakit sa ibang tao ipapasend ang pera hindi niya naisip samantalang siya ang seller ng cellphone. At ang huli na pinagtataka ng mga netizen ay bakit nabigla ang babaeng seller nung tanggalin ang tempered glass. Ala sir, tinanggal niyo yung tempered ko. Ang depensa naman ng babaeng seller ay ang alam daw niya ay rider ang lalaki kaya hindi niya akalaing tatanggalin ang tempered glass. Sinabi ko po doon yung halaga ng tempered glass na tinanggal niya dahil hindi ko po alam unang-una na tatanggalin niya. Sa tempered glass naman po na may ipapakita ko ngayon, hawak ko, yun po talaga ay nagkakahalaga sa halagang 1,395 pesos. Dito ay dapat magtataka ka na. Dapat nung tinanggal ng lalaki ang tempered glass ay nagtanong na itong babaeng seller. Yung tanong na, "Sir, di po ba kayo yung rider at pipick up ng phone?" Baka po magtanong yung may-ari kung bakit walang tempered glass yan. Doon ay mabubunyag na sana na itong nagbibideo na lalaki ay hindi rider kundi legit buyer ng phone. Pero bakit hindi iyon tinanong ng babaeng seller? Kasi makakancel po ang deal at hindi na makakapag-send ang buyer dun sa Orly Castro. Kaya sa halip na tanongin ng babaeng seller yung rider ko no, ay hindi niya ito tinanong kasi magkakabukingan na, malalaman na nung buyer na itong kausap niya ay may kasabwat pang isang tao. Kaya parang marami ang nakakaramdam na merong sabwatan between dito sa babaeng seller at doon sa middleman. Ito pong video na ito ay awareness sa lahat ng bibili at magbibenta ng cellphone. Palagi po kayo maging mapamatsyag at siguraduhin nyo po na totoo ang kausap nyo. Sa mga susunod na araw ay titignan natin kung magpapa-interview itong lumabas na naloko nitong babaeng seller. Sana ay ma-interview din siya ng mga news outlet para maitama kung sakaling nakapanglin lang itong babaeng seller. Maraming Pilipino ang duda doon sa babaeng seller at tanging testimonya lang nitong si High and Lois channel ang makapagbibigay linaw kung biktima nga ba or scammer ang babaeng seller. Alam ko na mahirap ang buhay sa Pilipinas pero hindi naman siguro tama na ang panloloko ang kapital ng mga tao para mabuhay sa mundo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.